What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronald Gutierrez, shoutout kay Rumpino JR. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2751 hanggang 2755. Sa pagtingin kay Aaron na sadyang ipinikit ang kanyang mga mata para matulog, hindi mapigilan ni Wu Zin na hindi gumalaw ng masamang isip. Tila sa kanyang mga mata, ang Aaron ay hindi lamang isang bata, kundi isang espesyal na nakakatuwang bagay. Nang sadyang ilagay ni Wu Zin ang kanyang kamay sa binti ni Aaron, mas naging matigas ang katawan ni Aaron. Ano ba? Kinakabahan ka ba na natatakot akong kainin kita? Sabi ni Wu Zin sa mahinang boses, na may kaunting pambabala. Ang Aaron ay hindi isang taong hindi pa nakaranas ng hangin at ulan. Sa mata ng iba, siya ay isang bata, ngunit bilang karagdagan sa kanyang pisikal na kondisyon, ang Aaron ay isang ganap na mature na tao sa iba pang mga aspeto. Alam niyang habang siya ay umatras, mas asenso si Wu Zin. At nang nilaro niya ang sitwasyong ito bilang isang laro, naging laruan ang Aaron. Kaya diretsong umupo si Aaron, hinawakan ang kamay ni Wu Zin at sinabing, "Tara na." Para sa biglaang reaksyon ni Aaron, ngunit hinayaan din siya, si Wu Zin ay nalito sa isang oras. Saan? Balik sa kwarto, syempre. Kung ano ang gagawin ko, malinaw na malinaw mo. Sabi ng Aaron. Tinanggal ni Wu Zin ang kamay ni Aaron at sinabing, "Ikaw na bata, ano ang nasa isip mo? Hindi ko inaasahan na ikaw, isang menor de edad, ay napakadumi sa iyong puso." Walang choice ang Aaron kundi ngumiti. Marumi ba siya? Ngunit hindi niya tiningnan si Wu Zin mula umpisa hanggang wakas. Sa kabaligtaran, itinuring ni Wu Zin ang kanyang panunokso bilang masaya. Gumawa lang ng ilang tugon ang Aaron. Dirty waste yan. Hindi nakakagulat na ang mga kababaihan ay hindi makatwiran na mga nilalang, na hindi makatwiran. Babalik ako sa kwarto ko para matulog. If you dare to mess around, I'll call the police and catch you. Wu Zin isang mukha ng pagbabanta sa Aaron sinabi, pagkatapos ay mabilis na lumakad pabalik sa silid, ngunit hindi rin nakalimutan na i-lock ang pinto, tila natatakot ng Aaron sa kanyang silid. Tahimik ngayon ang Aaron. Tila kailangan niyang gumamit ng iba't ibang paraan upang makitungo sa iba't ibang babae. Kinaumagahan, nakatanggap si Aaron ng tawag mula kay Yao Yuhai, na inaasahan ng Aaron, dahil sa oras na ito dapat alam ni Yao Yuhai ang nangyari kagabi, at magdududa siya kung bakit gusto niyang palayain ang lalaking nagngangalang Yang Brother. "Kailan kita makikita?" Tinanong ni Yao Yuhai si Aaron, "Kung ikaw ay isang ordinaryong tao." Tiyak na sinabi ito ni Yao Yuhai sa isang imperative na tono, at ito ay magiging mas direkta. "Gusto kitang makita." Ngunit para sa Aaron, hindi ginawa ni Yao Yuhai. Gaano man kawalang silbi ang imahe ni Aaron sa mata ng mga tagalabas, tiyak na hindi ganoong uri ng tao sa kanyang paningin si Aaron. "Sayang, kaya mo bang patayin ang napakaraming master na dala ni Kuya Yang? Halatang biro ito. Pwede na akong pumunta sa bahay mo." Sabi ni Aaron. "Oo, hihintayin kita." Ibaba ang telepono, 3,000 maghugos ng mukha handa nang lumabas. Ngunit pagkabukas ko pa lang ng pinto, narinig ko ang boses ni Wu Zin. "Boy, you are too ruthless. 2 gabi kang nanatili sa bahay ko nang walang pasalamat, at umalis ka nang hindi ko mumusta. Ganun ka ba kahamak sa murang edad?" Sinabi ni Wu Zin kay Han 3,000 na may kawalang kasiyahan.
Don't worry. I won't disturb you again tonight. Sleep well. Umalis si Han Sanchen dala ang pangungusap na ito. Ang kanyang dalawang pagtatagpo kay Wu Xin ay hindi sinasadya, kaya halos mainto sila sa yugtong ito. Biglang naramdaman ni Wu Xin ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kawalan ng laman sa kanyang puso. Para sa kanya, na matagal nang namumuhay na mag-isa, dapat ay hindi siya komportable kapag may kakaibang lalaki sa kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi niya naramdaman ang ganitong pakiramdam. Sa kabaligtaran, nakaramdam siya ng kawalan nang marinig niya ang Aaron na nagsasabing hindi na siya babalik. Wu Xin, ano bang problema mo? Bata pa lang siya, sabi ni Wu Xin sa sarili. Sumakay ng taxi si Aaron papunta sa bahay ni Yao. Naghanda na ng almusal si Yao Yuhai. Napakayaman nito. Ito na siguro ang pinakamasaganang almusal ni Han Sanchen sa buong buhay niya. Kahit noong nasa looban siya ni Han, hindi pa ito nakita ni Han Sanchen. Hindi ka pa nag-aalmusal, sinabi ni Yao Yuhai kay Aaron. Hindi rin masyadong nagsasalita si Han Sanchen. Bagamat napakalakas niya ngayon, nakakaramdam pa rin siya ng gutom at hindi pa umabot sa antas ng paglikha ng 5 butil. Pagkatapos ng almusal, ang susunod na bagay ay mas simple. Tinanong ni Yao Yuhai kay Aaron ang tanong na iyon. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit pinalampas ng Aaron ang magandang pagkakataon. Kung tutuusin, napakarami na niyang pinatay. Hindi malaki si Kuya Duo Yang. Hindi ba niya maintindihan ang dahilan ng pagputol ng damo at ugat? Alam mo, may background din ang lalaking nagngangalang Kuya Yang. Sabi ng Aaron. Tumanggo si Yao Yuhai, na maliwanag. Kung walang background si Kuya Yang, hindi siya nang ahas na pumunta sa Yanjing para maghanap ng gulo. Pero sa dami ng background niya, mas dapat niya itong patayin at lubusang lutasin ang problema. May kinalaman ba ito kung patayin mo siya o hindi? Naghihinalang tanong ni Yao Yuhai. Kung papatayin mo siya, hindi ito kakayanin ng mga puwersa sa likod niya. Sa oras na iyon, ito ay magiging isang desperadong ganting atake. Malamang nagagamitin ng kabilang partido ang lahat ng posibleng paraan upang harapin ang pamilya Yao. Kakayanin ba ng pamilyang Yao ito? Sabi ni Aaron. Hindi nagsalita si Yao Yuhai. Alam niyang may mas maraming paliwanag ang Aaron, kaya kailangan lang niyang makinig ng tahimik. Oo nga, nagpatuloy si Han Sanchen, kung hindi niya siya papatayin, matatakot siya sa akin. At pagkatapos na makita ang aking lakas, tiyak na hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Higit pa rito, ang kanyang pagkamuhi kay Yao Hanxing ay maaaring baliwalain, ngayon. Naniniwala ako na mas napupuot siya sa akin kaya naman, sa isang kahulugan, tinulungan ko ang pamilyang Yao na malutas ang bagay na ito, dahil hindi na niya guguluhin ang pamilyang Yao kahit na siya ay pumunta muli sa Yanjing, ito ay tungkol sa akin. Sumimangot si Yao Yuhai, Aaron ito para idagdag sa sarili nilang block, bakit niya gagawin? Sa kanyang lakas, gagantay at papatay ang kabilang panig hanggat gusto nila. Hindi ba't mas madali at mas kasiya siya, sa aking palagay, hindi kailangan na ipasa mo ang puot, sabi ni Yao Yuhai. Nakangiting umiling si Han Sanchen at sinabing, paano ko ito gagawin? Magagamit ko rin siya para harapin ang pamilya Yao. Siyempre, ito ay batay sa premise na sinira mo ang iyong pangako. Ang pangungusap na ito ay ginagawang isang leng si Yao Yuhai, Aaron sa harap niya, ay hindi itinago ang kanyang plano, ang tuwid na puti na ito ay medyo labis, hindi niya pinansin, tungkol sa pamilyang Yao, Aaron, ikaw ang pinakabata, ang pinakamaalalahanin at ang pinakamakapangyarihang tao na nakilala ko hininga at sinabing bagaman hindi siya komportable sa pagiging prangka ni Aaron, hindi niya may kakailan na si Aaron ay isang napakahusay na tao, at naglakas loob siyang sabihin iyon, na nagpapakita na siya ay may ganap na kontrol sa sitwasyon. Hindi ba namumukod tangi ang gayong tao? Ngayon gusto ko talagang makita kung magsisisi si Nangang Chenkyu kapag nalaman niya ang iyong kakayahan. Nagpatuloy si Yao Yuhai na may buntong hininga. Alam na alam niya kung gaano katigas ang ulo ni Nangang Chenkyu. Ang matandang babae na ito ay sikat din sa Yanjing, at ang kanyang katigasan ng ulo ay nakabawas sa katayuan ng pamilyang Han sa Yanjing. Ngunit kahit na ganoon, hindi payag si Nangang Chenkyu na gumawa ng anumang pagbabago. Marahil si Nangang Chenkyu ay hindi angkop na pangasiwaan ang pamilyang Han. Higit sa lahat, gumawa siya ng desisyon na gawing maningning muli ang pamilyang Han.
Kung maibibigay ang pamilyang Han sa maliit na batang lalaki sa kanyang harapan, hindi maisip ni Yao Yuhai kung anong klaseng taas ang mararating ng pamilyang Han sa hinaharap. Panghihinayang. Aaron magaan ng ngiti, ayon sa kanyang pangunawa kay Nangang Chenkyu, kahit na alam ni Nangang Chenkyu puso ang kanyang pagkabigo, hinding-hindi niya aaminin, lalo pa ang pagsisisi. Sa kanyang puso, si Han Jun ang may hitsura ng emperador. Tanging si Han Jun lamang ang maaaring manguna sa pamilyang Han sa isang bagong kaluwalhatian. Kapag nakilala niya ito, hindi siya gagawa ng anumang pagbabago. Marahil, kapag ang pamilyang Han ay nasa panganib, at ang Aaron ay kwalipikadong iligtas ang pamilyang Han, mauunawaan lamang ni Nangang Chenkyu kung gaano katanga ang kanyang desisyon. By the way, may Chamber of Commerce in 2 days. Sumama ka na rin. Sinabi ni Yao Yuhai kay Han Sanchen na dahil nangako siyang tutulungan si Feng Chen na makarating sa tamang landas, ang pagtitipon ng Chamber of Commerce na ito ay isang magandang pagkakataon para sa mas matataas na tao na makilala ang kumpanya ng Feng Chen. Salamat, Mr. Yao. I'll be there on time. Nakangiting sabi ni Aaron na plano niyang pumunta sa Yuncheng para makita ang kanyang magiging asawa. 2 araw pa yata siyang madidelay. Ngunit hindi mahalaga, 14 years old pa lang siya ngayon. Maaga pa. Pagkatapos magpaalam sa pamilya ni Yao, hindi na antala ng Aaron ang kanyang negosyo sa pagkakataong ito. Pumunta siya sa kumpanya ng Feng Chen at hiniling kay Chinlin na tulungan siyang maghanap ng matutuluyan. Sa panahong ito, bagamat may isang tao na nawawala sa compound ni Han, tila walang nangyari. Walang nag-iisip na hanapin ang Aaron. Wala man lang nag-alala kung maninirahan ba ang Aaron sa kalye o nasa panganib. Bagamat may ideya si Xi Jing na magpadala ng isang tao para hanapin si Aaron, tatalikuran niya ang ideyang mag-propose sa tuwing makikita niya si Nangang Chenkyu, dahil alam niyang galit pa rin ang matandang babae. Kung binanggit niya ang pagpapadala ng isang tao upang hanapin ang Aaron sa kanyang harapan, ang matandang babae ay magiging isang pagsabog ng pang-aabuso. By the way, Aaron, bakit hindi siya narinig kanina? Tanong ni Han Cheng, para sa isang may sapat na gulang na lalaki na sumuko sa pagpigil ni Nangang Chenkyu, maaaring siya ay isang anak na anak, ngunit hindi siya isang karampatang ama, dahil nasaksihan niya ang hindi patas na pagtrato ni Nangang Chenkyu sa Aaron, ngunit wala siyang nagawa at hinayaan itong lumala ng lumala. Pagkarinig ng 3,000 salita, ang ekspresyon ng matandang babae ay naging malamig, at maging ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pagkaayaw. Kung namatay lang sana siya sa labas. Kinagat ng matandang babae ang kanyang mga ngipin. Sa sandaling nagbago ang ekspresyon ni Han Cheng, wala siyang alam tungkol sa nangyari noong isang araw, kaya ang sinabi ng matandang babae ay nagparamdam sa kanya na may seryosong nangyari. Sa pagtingin kay Xi Jing, umaasa si Han Cheng na makakuha ng paliwanag mula sa kanya. Walang choice si Xi Jing kundi sabihin kay Han Cheng ang nangyari noong araw na iyon. Direktang galit si Han Cheng. Si Aaron, bilang isang nakababatang henerasyon, ay nangangahas na maging walang galang sa kanyang lola. Ito ay pagtataksil, pero nang marinig niya na kahit si Yan Jun ay hindi kalaban ni Aaron, mas nabigla siya. Si Yan Jun ay ang patron saint ng pamilya ni Aaron, at ang kanyang lakas, na tumitingin sa buong Yanjing, ay kabilang din sa pinakamahusay. Paanong hindi niya matatalo ang isang bata? Nagbibiro ka. Paanong hindi matatalo ni Yan Jun ang 3,000? Sabi ni Han Cheng. Totoo naman. Nakita na natin lahat. Hindi maisip ni Xi Jing kung paano naging napakalakas ng Aaron, ngunit nangyari ang katotohanan sa harap niya, at hindi siya makapaniwala. Ang parehong mga pagdududa, mayroong Yan Jun mismo. Sa mga araw na ito ay iniisip niya ang bagay na ito. Ang Aaron ay ang kanyang pagsasanay mula pagkabata hanggang sa malaki, ang lakas ng Aaron ay ang pinakamalinaw din, ngunit ang Aaron ay tila naging napakalakas sa magdamag, at hindi lang maramdaman ni Yan Jun kung gaano kalakas si Aaron na ngayon, ito ang pinakakahilahilakbot na bagay para kay Yan Jun. Mahirap bang lusutan ni Aaron ang 2 ugat ni Rendo sa gabi, para bigla siyang lumakas? Ngunit paano magiging totoo ang walang katotohanang ideyang ito? Don't mention this villain. Wala akong pakialam sa buhay niya sa labas. Malamig na sabi ni Nangang Chenkyu. Ang kanyang utos ay direktang nagpahinto kay Han Cheng sa pagtalakay sa Aaron. Nga pala, handa ka na ba para sa Chamber of Commerce party sa loob ng ilang araw? Tanong ni Nangang Chenkyu kay Han Cheng. Nay, handa na po ako.
Sa pagkakataong ito, bubuhayin ko ang pamilya Han at ipapaalam sa mga taong iyon na bagaman walang ama ang pamilyang Han, hindi pa rin nila sila kayang aibuli. Sinabi ni Han Cheng na mula noong libing ni Han Tianyang, bumagsak ang katayuan ng pamilya ni Aaron. Handa rin si Han Cheng na kunin ang pagkakataong ito para bigyan ng lakas ang pamilya ni Aaron. I'll go with you. Titignan ko kung sino ang gustong magpabagsak sa pamilya ni Aaron. Nangang Chenkyu mukha tulad ng frost sabi. Natigilan si Han Cheng. Walang Nangang Chenkyu sa plano, at alam niya kung gaano kisenggit si Nangang Chenkyu. Kapag umalis na siya, malamang na magdulot ito ng hindi kinakailangang gulo. Nanay, ipaubaya mo na lang sa akin ang bagay na ito. Maaari kang magpahinga sa bahay, sabi ni Han Cheng. Si Nangang Chenkyu ay tumitig kay Han Cheng at sinabing, ibig mo bang sabihin ay wala akong pakialam sa mga gawain ng pamilya ni Aaron ngayon, kaya magagawa mo ang lahat? Sa tingin mo ba wala akong silbi, o sa tingin mo ako ang nanggugulo para sa'yo? Ma'am, paano mo nasabi iyan? Hindi ko sinasadya, mabilis na sabi ni Han Cheng, dahil hindi mo sinasadya, huwag mo akong pigilan. Sa mga salitang ito, nilinggan ni Nangang Chenkyu si Han Jun, agad na nanlambot ang kanyang mga mata, at nagpatuloy, sa pagkakataong ito, kukunin ko ang magaling kong apo. Ito ang kanyang unang pagkakataon na dumalo sa ganoong formal na okasyon. Kailangan kong ipakita sa mga taong iyon ang mga magiging tagapagmana ng pamilyahan, at ipaalam sa kanila na ang aming pamilya ni Aaron ay may hitsura pa rin ng isang emperador, sa hinaharap, tiyak na siya ay magiging isang nangungunang figure sa bilog ng negosyo ng Yanjing. Mula sa mga mata ni Nangang Chenkyu, makikita natin na mahal niya si Han Jun. Tila kahit ang sarili niyang anak ay hindi kasing ganda ng buhok ni Han Jun. Walang magawa si Han Cheng na tumanggo. Ngayong nakapagdesisyon na ang matigas ang ulo na matandang babae, hindi iyon ang gusto niya, maaaring magbago. Wala siyang pagpipilian kundi ang mangako. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!